Kumbaga, irritable na. Pero wala po yan sa mga karanasan ng mga ibang mananampalataya sa ibang bansa. So, napakaraming dahilan para pasalamatan natin ang ating Diyos. Labas po natin yung ating Bible, sabay-sabay nating papurihan ang ating Diyos by reading Psalm 27. Sabay-sabay po tayo. Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Kung buhay ko'y pagtangkaan ng taong masasama, sila'y mga kalaban ko at mga kaaway niya. Mabubuwal lamang sila at mapapariwara. Kahit isang hukbo ang sakay pumalibot, hindi pa rin ako sa kanila matatakot. Kay Yahweh ay isang bagay lang ang aking hiniling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdan. At dooy humingi sa kanya ng patnubay. Itatago niya ako kapag may kaguluhan. Sa loob ng kanyang templo ako'y iingatan. Sa ibabaw ng batong malaki ako'y ilalagay. Matatalo kong mga nakapaligid kong kaaway. Sa templo'y sisigaw ng may kagalakan, habang ang handog ko'y iniaalay. Aawitan ko si Yahweh at papupurihan. Pakinggan mo ako, Yahweh, sa aking panawagan. Sagutin mo ako at iyong kahabagan. Nang sabihin mo, Yahweh, lumapit ka sa akin, sagot ko'y, nariyan na ako at kita'y sasambahin. Huwag ka sanang magagalit sa akin. Ang iyong lingkod, huwag mo sanang palayasin. Tinutulungan mo ako, Diyos ng aking kaligtasan. Huwag mo po akong iwan at huwag pabayaan. Itakwil man ako ng aking ama at ina, si Yahweh ang sa akin ay mag-aaruga. Turo mo sa akin, Yahweh, ang iyong kagustuhan. Sa ligtas na landas ako'y samahan, pagkat naglipa na ang aking mga kaaway. Sa mga kaaway, huwag akong ipaubaya, na kung lulusob ay mga pagbabanta at kasinungalingan ang dalang sandata. Naniniwala akong bago ako mamatay, kabutihan ni Yahweh aking masasaksihan. Kay Yahweh tayo magtiwala, manalig sa Kanya at manghinawa. Kay Yahweh tayo magtiwala. Amen. Sabi po dito, napakaganda. Kay Yahweh tayo magtiwala, manalig sa Kanya at huwag manghinawa. Kay Yahweh tayo magtiwala. So wala na pong ibang bagay na dapat tayong pagkatiwalaan kundi ang ating Diyos. Nagbigay ng buhay sa atin, gumagabay sa atin. So sa umaga pong ito, papurihan natin siya at sambahin. Manalangin po tayo. Aming Ama, salamat sa napakagandang umaga na inyong binigay sa amin, sa pagkakataon na maimulat ang aming mga mata at masilayan, Panginoon, ang panibagong umaga. Salamat sa lahat ng mga biyaya, Panginoon. Salamat sa mga provisions niyo po sa amin sa araw-araw. Kung kami po ay nagkakasala, Panginoon, patawarin niyo po kami. Kung kami po ay kumikilos sa kakayahan at diskarte, patawarin niyo po kami, Panginoon. Wala po kami magagawa kung wala ka po. Lord, sa umagang ito, hayaan niyo po na maitaas namin ang pangalan mo. Maluwalhati ka, Lord. At maibalik, Lord, yung para sa iyo. Naway yung puso namin, ibuksan niyo pa po. Yung aming mga mata, aming mga kamay, maipalakpak namin, Panginoon. Lord, ito po ay lahat sa iyo. Ang aming lakas, ang aming katalinuhan, lahat, Panginoon, para sa iyo. Maraming salamat sa pag-iingat sa buong linggo, sa mga nagtatrabaho, Lord, sa kung ano-anong ginagawa namin. Kung minsan, nakakalimutan ka namin. May mga pagkakataon na sinuuna namin ang mga ibang bagay, Lord. Nakakalimutan namin magpasalamat sa iyo.
mas mapalapit pa sa iyo. Tulungan niyo po kami na makita, Lord, yung magandang plano niyo po sa bawat isa sa amin. Sa umagang ito, maitaas namin ang pangalan mo, Panginoon. Maraming salamat sa umagang ito. Ito pong aming samot dalangin namin Ama sa matamis na pangalan ni Jesus sa amin. Palakpakan natin ang ating Diyos. Salamat sa Panginoon. Salamat sa kalakasan, sa katalinuhan, at siyempre sa panibagong buhay. So today, papurihan natin ang ating Diyos. Standing with us now, Lord, unveil our eyes. You're the reason we're here. You're the reason we're singing. Open up the heavens, we want to see you. Open up the floodgates, a mighty river flowing from your heart, filling every part of our praise. Open up the heavens, we want to see you. Open up the floodgates, a mighty river flowing from your heart, filling every part of our praise. Open up the heavens, we want to see you. Open up the floodgates, a mighty river flowing from your heart, filling every part of our praise. Show us your glory. Show us your power. Show us your glory, Lord. Show us your glory. Show us your power. Show us your glory, Lord. Show us your glory. Show us your power. Show us your glory, Lord. Show us
heavens, Lord. Open up the heavens, Father, so that we may be able to experience your presence this morning, Lord. In this place, Lord. Hallelujah. Hallelujah. This morning, Father, as we come into your presence, Lord, we're kneeling at your feet, Lord. We want more of you in our lives, Father. We want more of you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We just want more of you, Lord. Once again, we want more of you, Father. No more running, Lord. No more running away from you, Father. We're running back into your arms, Lord, this morning. Hallelujah. Hallelujah, Lord. I've carried a burden for too long on my own. I wasn't created to bear it alone. I hear your invitation to let it all go. Yeah, I see now, I'm laying it down, and I know that I need you. I run to the Father, I fall into grace. I'm done with hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I run to the Father again and again and again and again. Oh, I've carried a burden for too long on my own. I wasn't created to bear it alone. Yes, Lord. I hear your invitation to let it all go. Yeah, I see now, I'm laying it down, and I know that I need you. I run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I run to the Father again and again and again and again. Oh, you saw my condition, had a plan from the start. Your Son for redemption, the price for my heart. You don't have a contest for that kind of love. I don't understand, I can't comprehend. All I know is I need you. I run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I run to the Father again
afraid. So I run to the Father again and again. I run to the Father, I'm falling to grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I run to the Father again and again and again and again. Oh, again and again and again and again. Again and again and again and again. My heart is beating your side long before my first breath, running into your arms is running to life from death. Now I feel this rush deep in my chest. Your mercy is calling out, and just as I am, you pull me in, and I know I need you now. My heart is beating your side long before I start running to your arms. It's running to life from there, and I feel this rush deep in my chest. Your mercy is calling out, just as I am. You pull me in, I know I need you now. My heart is beating your side long before my first breath, running into your arms is running to life from there. And I feel this rush deep in my chest. Your mercy is calling out, just as I am. God, you pull me in. Yeah, I know I need you now. I run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I run to the Father again and again. I run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart found a surgeon, my soul found a friend. So I run to the Father again and again and again and again. Oh, again and again and again and again. Oh, again and again and again and again.
are sometimes blinded by our own guilt, by our shame, by our emotions, that we tend to forget who our God is, Lord, who our Father is. Hallelujah. So this morning, Father, we're running back into your arms. And just like the prodigal father, you're just waiting for us, Panginoon, wide open arms, Lord. With full of compassion, grace, mercy, with full of love. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. My heart has been in your sight long before my first breath, running into your arms is running to life from death, and I feel this rush deep in my chest. Your mercy is calling out. Just as I am, God, you pull me in. Yeah, I know I need you now. My heart has been in your sight long before my first breath, running into your arms is running to life from death, and I feel this rush deep in my chest. Your mercy is calling out, and just as I am, God, you pull me in. Yeah, I know I need you now. My heart has been in your side long before my first breath. Is running to life from death, and I feel this rush deep in my chest. Your mercy is calling out, and just as I am, God, you pull me in. Yeah, I know I need you now. I run to the Father, I fall into grace. I'm done with hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, soul needs a friend. So I run to the Father again and again. I run to the Father, fall into grace. I'm done with hiding, no reason to wait. My heart found a surgeon, my soul found a friend. So I run to the Father
lies down. Lord, speak to me now. You have all my attention. I will linger and listen. I can't miss a thing. I will live for the moments where I'm still in your presence. All noise dies down. Lord, speak to
desire is to know you deeper, and Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of all I want is to live within your love, being done by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven.
letting us experience your love, for letting us experience your salvation, Panginoon. That we are washed clean, Lord. Here in your presence, we are made anew. Thank you, Abba Father. Thank you, Lord. Hallelujah. Patuloy kang papurihan, Ama. Patuloy kang sasambahin, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Lahat kami, Ama. All our lives, all our efforts, Father, all our strength, our might, all our praise, all the highest praise, Lord, all the highest glory, Father. We lay it onto your feet, Ama. In the name of Jesus, we pray. Amen. Thank you worship team no sa pangunguna for leading us into the heart of worship. And today patuloy nating papurihan ang ating Diyos sa paghahandog ni Ate Arcely ng natatanging bilang. Good morning po. Ang kakantahin ko po ay bilang papasalamat na sa Panginoon kung ano mo yung buhay na mayroon ako ngayon. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. At kailanman sa'yo ay hindi na bibitaw. Ang buhay ko'y ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri
buhay ko'y ikaw ang siyang tanglaw. Salamat po. Good morning. Morning. Pakibati yung katabi mo ng good morning. So mainit na umaga sa bawat isa sa atin. Okay, so salamat sa Lord sa araw na ito na binigay niya sa atin pang sa'yo ating patuloy na sambahin at purihin. Sige, sino may mga dalang Bible? Again, palabas uli yung inyong mga Bible at ating babasahin maya-maya. No, nasa pagtalakay pa rin tayo ng about our journey in life, no? Yung ating paglalakbay sa buhay. Kamusta na ang ating paglalakbay sa buhay? Life is a journey, no? At lahat tayo ay nasa isang paglalakbay, no, na araw-araw ng buhay natin. So in this journey, it's important to know yung source, no? Yung source kung kanino nanggagaling, no, ang mga katugunan sa ating mga pangangailangan. No, we need to acknowledge na sa buhay natin that there is a source, no, ng lahat na ito, no, na sa kanya nagmumula. No, ngayon, today, di ba, ang bawat isa, marami, no, ang gusto ay kung paano sila kukuha, no, kung paano sila makikinabang, no, kung paano sila kikita, no, kung paano sila yayaman, no? At kung paano ngayong panahon natin ngayon, no, para bang it seems, no, na marami sa ating nakikita, no, ay ang gusto ay kung paano kumuha. Kumuha sa isang tao, no, kumuha sa kaban ng gobyerno. So this is the desire of everyone, no? How to take, no? Paano tayo kukuha palagi, no? At kukonte yung nakikita natin, kung meron man, no, na meron talagang pagnanais na tumulong, na walang hinihiling kapalit, no, tumulong, no, na walang sariling agenda, no, walang iba, kundi gusto lang tumulong, no, gusto lang magbahagi o gusto lang, no, makapagbigay, no, sa halip na makakuha. So, sa panahon natin ngayon, maraming gustong kumuha, kukunti yung gustong magbigay, no? Kukunti ang gustong tumulong. So, samantalang ang pangangailangan natin, no, ay napakalaki, no? Ang pangangailangan ng bawat isa, no, ay napakalaki, ano? Parang hindi ba natin na-realize our needs, no? Meron tayong physical need, meron tayong spiritual need, di ba? Meron tayong emotional need. Marami tayong pangangailangan, no, na somehow, no, sometimes we're not aware of these needs, no. At hindi nyo alam, itong mga pangangailangan na ito ang tutulak sa atin, no, para gumawa ng mga bagay sa buhay natin. You know, because of a needs, no, nagre-react tayo, and that needs, no, if it is not satisfied, no, so we will result to a negative reaction. No? Parang meron ka pangangailangan, aware man o hindi, pero kung hindi ito natutugunan, so naghahanap ka ng solusyon, no, para dito. At kung minsan, nagre-resulta ito sa mga maling solusyon, no, na ginagawa natin sa buhay natin. Kaya napakahalaga that we know kung kanino nagmumula ang lahat, no? Kung kanino nagmumula ang lahat, ang lahat ng makatutugon sa ating mga pangangailangan. You know, Jesus Christ was so aware, no, of our needs. In Matthew chapter 9, sige, kung meron na kayong Bible, buksan natin yung verse 35, no? Matthew 9, 35 to 38.
Matthew 9:35 to 38. So Jesus went through all the towns and villages. All the towns and villages, teaching in their synagogues. So meron silang mga maliliit no, na kapilya, yung tawag natin sa ngayon. So doon, pinupuntahan ng Panginoong Hesus no, ang mga barabarangay no, na kanyang kapanahonan. Then he was preaching the good news of the kingdom and healing every disease and sickness. So Jesus Christ came, no, not to take, but Jesus Christ came to give. No, to give. So, may clue na tayo doon, ano, sa ministry. The ministry is about giving. It's not about taking. Mapapagod tayo if we want to take, just to receive. No? But ministry is really about giving. So, anong ginagawa ng Lord is, was preaching the good news of the kingdom. It's good news. No? Itong kailangan ng tao. No? Yung mabuting balita. No? Sa gitna ng kanilang pangangailangan, sa kanilang pamumuhay, no? Kahirapan, kalungkutan, kahungkagan sa buhay. So Jesus Christ came so that He can be the source, no? That He can give. So He preached good news, the good news of the kingdom to His people, and He was healing every disease. No? Pinagagaling ng ating Panginoong Yesus ang lahat ng mga karamdaman, no? Mga sakit at karamdaman. So naparito ang Panginoong Yesus para magpagaling, no? Tinutugon niya yung mga kahit physical no, na pangangailangan ng tao. Hindi lang spiritual, no? Kundi yung physical needs din ng mga tao. So, He was healing every disease and sickness. The verse 36, when He saw the crowds, He had compassion on them. Pagka nababasa natin ito, diba, ibig sabihin, Jesus was moved no, by the needs of the people. Nakikita kasi ng Panginoong Hesus yung pangangailangan ng mga tao. Meron siyang damdamin para dito. No? Meron siyang pagmamalasakit para dito. He was moved with compassion because they were harassed and helpless. So pagod sila, wala silang pag-asa. No? Like sheep without a shepherd. Para mga tupa daw na walang pastol. No? Hindi nila alam kung ano ang buhay, hindi nila alam no, kung anong kahalagaan ng buhay, hindi nila alam kung saan sila kakain, hindi nila alam kung paano sila mabubuhay. No? Hindi nila alam paano magiging maayos ang buhay nila. So, ganon sila, no? Ganon ng tao. We're like sheep without shepherd. Nagkakanya-kanya tayo, di ba? Nang landas natin. Pinipili natin kung anong gusto natin. Wala tayong direksyon. No? Sa halip, karumihan patungo sa kapahamakan. No? Patungo doon sa gusto nating gawin. No, akala natin, yun yung magbibigay sa atin ng kasagutan sa mga pangangailangan natin. Pero actually, tayo ay naliligaw. No? So, ganoon yung tingin ng Panginoon sa mga tao. Then, ang sabi ng Panginoon in verse 37, the harvest is plentiful, but the workers are few. It's not about church membership. It's not about church growth. No? It's about needing. It's about meeting the needs of the people. Maraming nangangailangan, no? Pero walang instrumento ang Diyos no, para abutin sila. That's the right translation. No? Instrumento ng Diyos para gamitin ng Diyos no, para tugunan ang mga pangangailangan ng mga tao. Be it emotional, spiritual, physical. No? That's the concern of our Lord. No? It's not about church growth. No? Mali yung pagkaunawa natin na kaya tayo maglilingkod sa Diyos kasi gusto lang natin na magamit ang Diyos para magdala ng mga tao sa simbahan. Wala yun sa context. No? Wala yun sa puso ng ating Panginoon. Ang nakikita ng Panginoon sa panahon na ito ay mga taong naliligaw, no? Walang direksyon, walang patutunguhan, walang kapunuan, puno ng kalungkutan, kahirapan, at nakaranas ng pagmamalabis, no? Pagsasamantala. So, ito yung nakikita ng Panginoon sa mga tao. Of course, patungo sa kapahamakan. No? Walang kaligtasan no? Dahil nangangailangan ng kaligtasan ng bawat isa sa atin. No? Para markan tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya tinanong niya ang kanyang mga alagad. No? Verse 38.
Sabi niya sa mga alagad, ask the Lord of the harvest, no, to send out workers into His harvest field. See, while Jesus He was here on earth, no, He saw the need of the people. And He ministered to the needs of the people. And He became the source, no, for the need of the people. Another verse, no, in Mark chapter 6:34. When Jesus landed and saw a large crowd, so bumaba pa rin sa barko, sa bangka, di ba? Magdamag, kasama niya mga alagad. Pero yung mga tao pala, sumusunod pa rin sa Kanya. Di ba? Buong magdamag, ginahanap ang Panginoon. Saan nagpunta ang Panginoon? No? Nang nakita ng Panginoon ng mga tao, He had compassion on them because they were like sheep without a shepherd. So He began again teaching them many things. Dahil again, tinulungan niya yung mga tao. Tinuruan niya ang mga tao. Sa pamamagitan ng paghahayag ng mabuting balita, ng kaharian ng Diyos para sa mga tao. Para maturuan sila kung ano ang kanilang buhay, ano ang kanilang dapat gawin. Maituwid sila, mailapit sila sa Diyos. Makita nila ang paghahari ng Diyos sa kanilang kapanahunan. Well, after this, sabi ng mga alagad, Panginoon, hapon na. Ano gagawin natin sa mga tao? It's not only the emotional, the spiritual need of the people. Sabi ng Panginoon, sige, paupuin mo sila. Paupuin nyo sila. Tig 100, tig 50, sama-sama sila. There were about 5,000 men during this time. Kung kalahati ang may asawa sa kanila, so that's 7,500. Kung may tigis ang anak, so we have about 10,000 people around. 10,000 people pursuing our Lord. Sabi ng mga alagad, Lord, ano papakain natin sa kanila? Kailangan dito kalahating taong sweldo para pakainin ng mga taong ito. Half year wage. Sabi ng Lord, ano bang meron tayo? Ano meron tayo? 5 tinapay, 2 isda. And that's enough. Grabe, Pinag-pray ng Lord, yung tinapay at saka yung isda. Sabi niya sa mga alagad, sige, pamigay niyo na to. May mga tao nakaupo, 50, 100, nakagrupo. Imagine mo, dala-dala mo, ay 2 pirasong isda, 5 tinapay. Binigay niya sa mga alagad. Siguro pinagpira-piraso niya para bawat basket ng mga alagad, meron sila. Pinuntahan nila yung mga nakaupo. Nagtataka sila, hindi maubos yung laman ng basket. Kaya iikot sila sa mga tao. Gada kukuha yung mga tao, gada mag-aabot sila. Meron pa rin. Hindi nauubos, hindi naubusan. At pagkatapos nun, nakapuno pa sila ng how many baskets, At the end, yung mga natira, na hindi naubos, so sobra na siguro silang kabusugan. Katulad kahapon sa amin, sobrang kabusugan. Nung kumain kami sa SM, nung pakain sila kaya Fred. Sabi ni kaya Fred, nung bata sila, gusto pang kumain, wala nang makain. Pero kahapon, marami pa pagkain, ay narami kumain. Punong-puno pa rin, Ang dami pa sumobra. Tinugunan ng Panginoong Yesus, ang kanilang physical, na kanilang pangangailangan, ang kanilang pagkagutom. So Jesus Christ, knows who we are. So, alam ng Panginoon, itong mga taong ito na sumusunod sa Kanya. Kilala niya ang mga taong ito. Kilala niya ang bawat isa sa atin. Pakisabi nga sa katabi mo, kilala ka ng Panginoon. Di ba, sa Kanya lang naman tayo walang itatago, may kukubli. Dahil kilala tayo ng Panginoon. Kung sino man tayo. At hindi lang yon, alam ng Panginoon ang ating pangangailangan. Sinasabi man natin ito, o hindi, alam man natin o hindi, some of our needs, it's not in our consciousness, but that needs is driving you. Tingnan mo yung sarili mo kung saan ka pumupunta, anong hinahanap mo, there is a need in you na naghahanap. Sometimes, that's a good way to define what you need. What is that thing that you are longing? Para makita mo yun, yung kung ano pangangailangan mo. Pero sa Diyos, alam ng Diyos kung anong pangangailangan natin.
At hindi lang yon, gusto niyang tugunan ang ating mga pangangailangan. Gusto niya, no, nasagutin ang ating mga pangangailangan. Gusto niya, no, na alamin at tugunan ang pangangailangan ng bawat isa sa atin. Bakit? Because He is the source. No? Sa Kanya nagmumula ang lahat, no, ng ating mga pangangailangan. Di ba napakaganda if we are to invite people to our Lord, no? It's to invite them that, that invitation that, we have a God that can provide for your needs. We have a God, no, that answer our prayers. No? We have a God even today, no, that can fulfill the deepest desire of our hearts. No? We have a God. No? Meron tayong Diyos, no, na kaya niyang tugunan ang pangangailangan natin. If you're inviting someone to our Lord, di ba, you can ask for their needs. Ano bang kailangan mo? Ano bang kailangan mo? Ilapit natin sa Panginoon. Ipanalangin natin na walang imposible sa Diyos. No? Kayang solusyonan niya ng Diyos, di ba? Kayang ibigay ng Diyos sa pangangailangan mo. Magkano bang kailangan mo? Ano ba kailangan mo sa araw-araw? Ano ba yung hinahanap mo sa buhay mo? Kayang tugunan yan ng Diyos. No? Kayang ibigay yan ng Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos ang pinagmumula ng lahat. At kilala niya tayo at gusto niyang ibigay sa atin ang ating pangangailangan. Meron tayong isang Diyos, no, na nagmamahal sa atin. Meron tayong isang Ama, no, na nagmamahal sa atin, na nakakaalam ng ating pangangailangan, no, at gusto niya na matugunan ang ating mga pangangailangan. No. Alam ng Diyos, no, kung ano ang ibibigay niya sa atin at kung kailan niya ito ibibigay. What is our part? Anong bahagi natin? No. Now we know that God is the source, no? At tayo ang may pangangailangan. Pakisa katabi mo, ikaw ang may pangangailangan. Iba-iba man yung pangangailangan natin, di ba? Emotional, physical, no? Material, no? Spiritual, no? Mayroon tayong pangangailangan. No? Pero what is our role? Anong part natin? No, our only part, no, so that we can receive, no, what God wants us to receive, because He is the source, no, siya yung nagbibigay ng mga pangangailangan natin. Our part, no, is to pursue. No? It is to pursue Him, no? Paghahanap sa Kanya. That is our only part, no? Nakita niyo yung mga tao, di ba? Grabe, hinahanap ang Panginoong Jesus, no? Kung saan siya nagpunta, no? At uhaw na uhaw sila, no, sa pakikinig sa ating Panginoon. At binigay yun ng Lord sa kanila. At ganoon din, no, naghanap sila ng kagalingan, pinagaling sila ng Panginoon sa kanilang karamdaman. Alam nila yung kanilang pangangailangan. No? At alam nila, ang makatutugon nito, walang iba kundi ang ating Panginoon. Pero, humakbang sila. Hinanap nila ang Panginoon. They pursue our Lord. No? Hinanap nila ang Panginoon sa buhay nila. That is our only part, no? To pursue our Lord. Pag hinanap mo ang Panginoon, inuna mo ang Panginoon, pinaglaanan mo siya ng panahon, no? Nang una sa lahat, iyon yung panahon na mararanasan mo yung biyaya ng Diyos, di ba? Yung pagdaloy ng biyaya ng Panginoon para sa buhay mo. In this life, sabi ko kanina, marami sa atin ang gusto lang just to take, no? Magkaroon. Pero sa buhay din na ito, marami rin tayong gustong i-pursue. No? Marami rin tayong gusto na abutin. Marami tayong gusto na makuha sa buhay natin. No? We're pursuing a lot of things in this life. No? We're pursuing pleasures. Di ba? Kung saan ka magiging masaya, those are the things that you pursue. No? Kaya nga pagka may discomfort, hindi maganda sa pakiramdam, no, hindi sumasang-ayon, di ba? Dahil may konting sakripisyo, may konting pagdisiplina.
Ayaw natin noon kasi gusto nating i-pursue yung makakapagpaligaya sa atin, no? At kumisa din yung nakakapagpahamak sa atin. You know, nakakalungkot man sabihin, marami nag-church pag araw na linggo. It's not because they're pursuing God, you know? But they're pursuing what they can receive, no? They're pursuing, no, what will make them feel good, no? Instead of pursuing God, no, giving to God, no? And at the same time, of course, when we give, we also receive from the Lord, no? But first is to pursue Him, no? It's not our pleasure. Kaya nga, to make it balanced, no, sabi ng Lord, if you want to follow me, deny yourself, take up your cross daily, then follow me. Now, He's the source, no? But to make it balanced, we're to pursue Him. Meron tayong bahagi, no? Para maranasan natin, no, ang kabuuan nito sa buhay natin. Are you pursuing God, no, in your life? So we have a lot of things that we pursue in this life. No? We pursue career, the career path. It's good, no? That early in life, no, alam mo na kung ano yung gusto ng Lord para sa buhay mo. Alam mo na kung ano yung magiging career mo, kung anong pag-aaralan mo, ano magiging trabaho mo. No? Pero kung you're narrow-minded and you're just pursuing those careers, no? And nalilimutan mo na may mas mataas, no, doon sa career na yon, no, that you're pursuing, then you are no longer pursuing God. No? You're pursuing your ambition. You're pursuing what you want to do in your life. No? You're after a selfish ambition in this life. No? And that is a contradiction of pursuing God, no? And pursuing the things in this life. No? We cannot pursue two things at the same time. We cannot. No? Whether we're pursuing God or not. No? Pero along the way, if we're pursuing the Lord, these things shall be added unto us. Di ba? Yun ang pangako niya. Pag inuna natin siya, inuna natin ang kanyang kaharian, ang lahat ng bagay na ito ay pagkakaloob sa atin. But we know that we're pursuing God. You know? Not the things of this world. You know? Not even our ambitions, no? Not even our career, no? Not even the things that will make us happy. No? Lahat yun, libre. Ibibigay ng Panginoon sa atin. If we will pursue God. No? Anong hinahanap mo sa paglalakbay mo sa buhay? Ha? Tanay mo nga yung katabi mo. Anong hinahanap mo sa paglalakbay mo sa buhay? We might be pursuing the wrong things in this life. No? Kaya tayo hindi napupuno. Kaya tayo hindi nakukontento. No? Kaya tayo hindi nakakatugon ng tama sa Diyos, no? Kasi iba yung hinahanap natin. Iba yung hinahanap natin. You know, God is the source, no? Siya lang talaga yung makapagbibigay ng totoong pangangailangan natin. Siya lang yung makaka-satisfy, no, ng kaluluwa natin. Siya lang, no? Siya lang yung tubig ng buhay na hindi natutuyo. No? Na pag uminom tayo, ay hindi na tayo muling mauuhaw. Siya lang yung tinapay ng buhay, no? Na pag kumain tayo, ay hindi na tayo magugutom. No? So kung siya yung hinahanap natin, siya yung ating gusto na abutin at maranasan sa buhay natin, then we will all be satisfied in this journey. And we know God is the source. No? God is the source. Kaya kahit dumadaan ka sa paglalakbay ng buhay mo, na may pangangailangan, may problema, no? May mga hamon ang buhay, pero alam mo that God is the source. No? You're pursuing Him. Hinahanap mo ang Panginoon. So, how are you in your journey? Do you still pursue God? Do you still pursue Him? Siya pa rin ba, no? Ang ipinunta mo rito? Siya pa rin ba, no, ang dahilan ng araw-araw ng buhay mo?
Siya pa rin ba ang dahilan kung bakit ka nagtatrabaho, naghahanap buhay, kung bakit ka nag-aaral? Siya pa rin ba ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay sa araw-araw? Siya pa rin ba ang dahilan? Hinahanap ba natin siya? Gusto ba nating matagpuan siya sa paghahanap natin sa Kanya upang maranasan natin ang kauhawan ng ating kaluluwa na siya lang ang makakasatisfy. Hinahanap ba natin siya na alam natin na siya ang katugunan ng ating pangangailangan. So huwag nating hayaan na ang isang buhay natin, isang paglalakbay na meron tayo ay nasa maling direksyon. Nasa maling direksyon. If you're not pursuing God in your life, then perhaps you're pursuing the wrong things in this life. And you will never be satisfied. Hindi mo makukuha yung hinahanap mo na makakapuno sa buhay mo. Because it's only God who can satisfy and fill the longing of our hearts. Amen. So, kamusta ka kapatid? Tanay mo nga yung katabi mo, kamusta ka kapatid? You know, this pursuit of God is beyond this life. This pursuit of life is beyond this life. The pursuit of God is beyond our life. I hope that one day we can look at death that way. The death is not the end. Death is a pursuit of God. Lord, what will happen next when I die? That's a pursuit of God. What will happen next? So it's a never-ending relationship with our God. At napakasarap, di ba? Pagka ang buhay mo ay binigay mo sa Panginoon, at ang buhay mo ay para sa Kanya lang, at ang buhay mo ay na siya yung inuuna mo at nilalakaran mo kung ano yung gusto ng Diyos para sa buhay mo. Siya yung tumutugon ng iyong mga pangangailangan. Bibigay niya yung maliit lang ang pangangailangan natin sa buhay kumpara sa ating Diyos. At yung paghanap natin sa Kanya is beyond this life. It is beyond this life. Kahit pagkatapos ng buhay na ito, patuloy natin siyang pwedeng maranasan sa buhay natin. Sige, tayo lahat ay manalangin. Thank you, Lord. Tulad ng inawit natin sa kanina, that we come to the Father again and again and again and again. Means that we are to pursue God again and again and again in our lives. Aming dakilang Ama, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin sa aming paglalakbay sa buhay. Panginoon, Ikaw yung hanapin namin. Ikaw na pinagmumulan ng lahat, Panginoon.
ng aming pangangailangan at makapupuno sa aming mga buhay at makapagbibigay, Panginoon, ng lahat na aming hinahanap. Hayaan niyo po na ikaw po ang aming hanapin, Lord. Salamat po, Ama, dahil kami ay nasa isang paglalakbay, Panginoon, na hindi lang sa buhay na ito, kahit sa buhay na hahantong sa langit, Lord, sa kabila ng buhay. Dumadalangin ko po ang bawat isa sa amin. Kilalanin ka namin na nakapagbibigay, Lord, ng aming mga pangangailangan. Hanapin ka namin, Lord, makita namin ang aming pangangailangan. Hanapin namin kayo, Lord, sa buhay po namin, sa aming buhay, sa araw-araw, sa aming paglalakbay. Lord, makapiling ka namin, mauna ka namin, matugon na namin ang ginagawa mo sa buhay po namin. Ama, dalangin ko po sa paglalakbay na ito, natanging kayo lang, Lord, ang makapupuno, Panginoon, sa lahat ng aming pangangailangan. So create in our hearts, Lord, this desire, Lord, to pursue you. This desire, Lord, to come to you again and again and again as our loving Father, who alone, who can satisfy, Lord, our soul. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Panginoon, kung may mga napapagod sa iyong mga anak, Panginoon, in pursuing a lot of things in this life, even pursuing the wrong things in this life, Lord, hayaan mo sila, Panginoon, na nasa kanilang kapaguran, makatagpo ka nila, Panginoon. Hayaan mo sila, Lord, na sa kanilang paghahangad ng mga bagay sa mundong ito at mapagod ay makatagpo ka nila, Panginoon. At Ama, marami pa po na nangangailangan na makilala ka. Nangangailangan, Lord, na matugunan ang kanilang mga pangangailangan. May mga mahal sa buhay kami, may mga kapitbahay kami, may mga kaibigan kami, Ama, na may mga pangangailangan sa buhay po nila. Lord, kami po na nakakilala sa iyo. Kami na yung mga anak. Gamitin niyo kami, Panginoon. Para sila dalahin sa inyo. Para sila dalahin sa source, Lord. Para matugunan ang kanilang pangangailangan. Paano kaming magamit, Lord, na madala sa kanila yung source para matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Salamat po. Samahan niyo kami, Lord, patuloy sa aming paglalakbay sa aming mga buhay. At maraming po salamat, Lord, dahil sa kabila po, Ama, na lahat na nangyayari sa buhay namin, lahat ng ito, Panginoon, ay ginagamit ninyo, Lord, para po sa amin ay po mga anak, para patuloy ka naming hanapin at patuloy ka naming maranasan sa buhay namin. Kaya maraming po salamat. Salamat, Lord. Salamat sa umaga ito. Salamat, Ama, sa paalala niyo po sa amin. Salamat po, Ama, sa patuloy po na pagmamahal niyo sa bawat isa sa amin. Puri ka nga po, Ama. Sa iyo, Ama, pinakamataas na papuri. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ayun, magandang umaga po sa inyong lahat. It's so nice to be back sa harapan. Ngayong taon, di ko alam kung, di ko na maalala kung nagpunta na ba ako dito ulit. Pero, ang sarap po sa feeling ng makapag-share once again. And kanina, sinabi ni Tata yung Matthew 6:33, same thing po yun ang inimpress sa akin ng Lord. Kasi nung last week, narinig ko na ako yung magpapa-offering. Kasi patawarin niyo po ako, di po ako masyado nagbabasa ng GC. Pero narinig ko na nag-preside na sinabi na pangalan ko. So, niready ko na yung heart ko. Sabi ko, Lord, how can I else lift up your name sa Sunday without bragging my name at all? Sabi
Tapos, inimpress sa akin ng Lord yung Matthew 6:33, seek first the kingdom of God. Sabi ko, Lord, dati po, ang pagkakaalam ko dun sa verse na yon, kailangan may daladala ka pag nagsik ka sa Lord. Kasi yung pagkakanda ko dun, dalhin mo yung lahat ng kayamanan nun sa Kanya muna. And then lahat na lang ibibigay sa'yo. Parang ganun yung pagkakaintindi ko. Pero binalik po ako ng Lord nung season namin last year where we have nothing else to offer but just our hearts and faith. Talagang meron ka o wala, you're at 100, or you're at your 100 or at your 0, just seek Him. And same promise, all things will be added unto you. Sabi ko nga, Lord, komportable na ulit ako. Nabibili ko na ulit yung mga gusto ko. Yung mga utang namin na nababayadan na namin na paunti-unti. Yung redirection na ginawa sa akin ng Lord before, questionable sa akin yon. Pero wala kaming ibang ginawa mag-asawa, kundi mag-seek lang, mag-slow down lang, and talagang maniwala lang na may Diyos. Pero ayun, binalik kami ng Lord sa kung paano niya. Siya lang yung talagang nagdaan sa amin sa proseso na yon, wherein sa Kanya lang talaga kami kakapit. So, grabe yung verse na yon. Ngayon, I have another understanding to that verse na hindi siya pag meron ka lang at dadalhin mo lahat ng yun doon. Sabi ko nga, Lord, yung babae doon sa nagdala ng lahat niya yung 2 cents ata yun, or 2 pennies. Pero kami nun talagang as in wala, puro puso lang. Puro heart lang, puro faith lang. And it's only by your grace kaya kami nakakatayo. And again, yung Father lang talaga yung hinihiling ng puso namin. Ay ko, Lord, gusto kong magkaroon pa rin ng gano'n na puso, meron o wala. Meron o wala, Father lang yung hihingiin. So, ang sarap pong magpuri sa Diyos, ang sarap pong magbigay ulit sa Diyos. Kaya, tayo po tayong lahat. Kung ano man po yung dala natin, is either 0 or R100. It's best if it's R100, right? Pero, as long as it's in our hearts, and our faith is in it, ibigay po natin ito ng maluwag sa ating puso. So, sabay-sabay po tayo. Heavenly Father, I honor you by putting first in my finances, giving you my best in tithes and offering. I thank you, Father, that you supply all my needs according to your riches and glory by Christ Jesus and grant the desires of my heart. You were bringing me to my wealthy place. You were opening the windows of heaven and pouring me out blessings until it overflow. I call my house and property paid in full. I believe I receive raises and bonuses, jobs or better jobs, sales and commissions, favorable settlements, estate and inheritances, interest and incomes, rebates and returns, discounts and dividends, checks in the mail, gifts and surprises, lost money found, bills decreased and paid off, blessings and increase. Thank you, Lord, for meeting all my financial needs so that I have more than enough to give into your kingdom. This is my year of overflow. I receive abundant harvest now. It's offering time.
Yan, good morning po. Yung participants natin for next week, May 3. Next week po sa ano po tayo, Ternate ha? Kasi baka may pumunta dito. Magulat kayo, walang tao. Ayan, so presider po natin si Ate Tetet. Special number si Ate Pearly and Elisha. Offering si Arlene. Communion preparation si Ate Marisa. Worship, care of Mami Che. Power station, care of Ate Ella. And Ushers, care of Ate Angie. So mamaya po meron pong membership orientation seminar 2 p.m. sa office. Sa area si po. 1 p.m. Ayan. Then, yung details po para sa family day, makipag-coordinate na lang sa mga care group leaders. Ayun. Ang estimation po, ang rough estimation for one person ay 500 pesos po. Including na po yung transportation tsaka yung entrance. Ayan. Tsaka yung cottage. Kung may sasakyan po, syempre, menos po yun, makikipag-coordinate na lang po kayo sa care group leader para din po sa transportation. Ayan. Sino po yung may mga birthday? May na next week? May na? Ayan. April 26 today hanggang May 2. Malapit na po dito. Gray. Birthday mo, Gray? May 2? Ayan. Sino Mars may birthday sa kanila? Ang inaanak ko. Kahapon. Baka naman, Ninong. Ikaw. Ayan, sige po. Si Ate Grace, si Jezreel. Ayan. Sa ano na daw po kayo magpapakain sa swimming? Okay lang. Sige po. Pagpe-pray po ni Mami Che. Nigel, ikaw. Dami. Sige po. Send natin yung kamay natin sa kanila. Father, sa umaga pong ito kami po ay nagpupulit ng papasalamat sa mga anak niyo po, Panginoon, na sa aming pong harapan. Kami po ay nakikigalak, Lord God, sa inyo, sa buhay po nila. Una kay Rigel, salamat nga po sa buhay ng bata pong ito. Andalangin po namin, Panginoon, sa tulong po ng mga matatandang Kristiyano na, Panginoon, sa paligid niya, mapatuloy siyang magabayan, Panginoon, sa kanya pong paglaki, Lord God, na nakikilala niya, Panginoon, na ipapakilala sa kanya at nararanasan niya ang isang buhay na Diyos, Lord God, sa kanya pong buhay. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na anuman din po yung mga naririnig niya mga salita mo, tumatak ito, Lord God, sa kanya pong puso, sa kanyang isipan, at hindi niya po ito makakalimutan hanggang sa kanya pong paglaki, Panginoon. Bagos, Lord, nagbubukas kami, Panginoon, ng pintuan para sa mga buhay na karanasan, para sa bawat isa sa kanila na nandito, Panginoon, sa aming pong harapan. Para isang araw, Lord, hindi nila maka-question yung existence mo, kundi, Lord God, mararanasan kanila, Panginoon, from here forward, Lord God, na buhay ang Diyos at totoo ang Diyos sa kanila pong buhay. At sila po'y magmamahal nga po, Ama, sa inyo. So, binibless po namin si Rigel, Panginoon, patuloy na kalusugan at kalakasan para sa kanya. At patuloy na pagpapala sa kanya pong pamilya, maging kay Gray, Lord. Salamat nga po, Panginoon, sa buhay po ng bata pong ito. Dalangin ko nga po, Panginoon. Patuloy, Lord God, na yung faith po ng bata pong ito, Lord, patatagin mo. Kayo po ang siyang patuloy na magpakahayag nga po, Ama, sa kanya. At patuloy, Lord God, na sa tulong din po ng kanya po mga magulang, malinaw, Panginoon, na maipahayag sa kanya kung anong kalooban mo, kung ano po ang plano mo, Lord, para sa kanya.
Ano po ang sinasabi ng mga salita mo, Lord, para sa kanya, Panginoon? Hayaan mo na ang pananampalataya ng batang ito, Panginoon, ay lumalim, lumago at magkaroon siya ng buhay na karanasan sa inyo, Panginoon. Patuloy din na makalusugan, kalakasan para sa kanyang pangangatawan at ang patuloy na pagpapala, Lord, sa kanya pong buong pamilya. Maging kay Princess, Lord God, dalangin po namin, Lord, sa bata pong ito. Ang patuloy din po, Panginoon, na pagkilos mo sa kanya, palaging iingatan sa kanya pong paglalaro, Panginoon. At palagi, Lord, na ang puso din ay bukas, Panginoon. At ang kamalayan ng batang ito, Lord, bubuksan mo para po sa kapahayagan mo, Lord, para sa kanya, sa pamamagitan din po ng mga tao sa paligid niya pang na nakakilala sa inyo. Hayaan mo na lumaki siya, Panginoon, na may tumatatag, Panginoon, na paniniwala kung sino ka at kung sino siya, Panginoon. Nang sa gayon sa paglaki niya, hindi po siya maliligaw, Panginoon, at alam niya kung anong dapat niyang tinatayuan. Sa mga bata pong ito na sa amin pong harapan, so be it, Father. Establish their faith, Lord God, firmly for such a time as this, Lord God, for your glory and for your will and for your plan, Lord God, na mangyayari po sa kanila dito po sa lupa gaya ng sa langit. Maging kay Ida, Panginoon, Lord, dalahin ko nga po, Panginoon, ang patuloy din po, Panginoon, na pagkilos nyo nga po, Panginoon, sa kanya, at ang patuloy, Lord God, na pagre-reveal mo, Panginoon, ang laman ng puso mo para sa kanya, Panginoon. Sa panahong ito, sa season na ito ng buhay niya, Lord, we pray, Lord God, for the restoration, Lord God, nung joy ng salvation niya, Panginoon, at ang patuloy din po, Panginoon, na pagkakita and realization, Lord God, sa kung sino ka, sino siya, Panginoon, sino mo siya nilikha, Panginoon. Aside from being a mother, Lord God, we pray that you would establish, Lord God, ang anak niyo pong ito, Panginoon, sa pagkatawag niyo nga po, Panginoon, sa kanya, Panginoon. At hindi niya mamimiss, Lord God, ang lahat ng mga hakbangin, Lord God, na inihanda mo na bago pa man ito mangyari, Lord, para nga po kay Ida. Pinagpapala po namin siya, palaging malusog at malakas ang pangatawan para sa mga anak, Panginoon, at para nga rin po, Panginoon, sa pagtatrabaho, Lord, para po sa pamilya. I-bless na po siya, Lord God. Pag umapawi niya po yung puso niya, Panginoon, in pursuing you and you alone, Lord God, yung hungering and thirsting, Lord, para nga po, Panginoon, sa anak niyo nga pong ito, Lord God, ilalagay niyo po ito, Panginoon, sa kanya pong kaluluwa, that no one and nothing can satisfy her, Lord, but you alone, Father. Maraming pong salamat. Gayun din, Lord, kay Grace, salamat nga po, Panginoon, sa buhay ng anak niyo pong ito. Ang dalayan ko po, Panginoon, patuloy na paglalim at pagtatag sa kanya pong pagmamahal at pagkakilala nga po, Ama, sa inyo. Lord, sa bagong taon ng kanya pong buhay, binubuksan ko po ang pintuan para sa mas malalim na pananampalataya, sa mas malalim na pagkakilala sa inyo, sa mas malalim, Lord God, na karanasan sa inyo, Panginoon. At binubuksan ko nga po, Panginoon, ang pintuan, Lord God, para sa kaktuparan ng mga plano niyo nga po, Panginoon, sa kanya. Ihahakbang niyo po ang paa niya, Panginoon. Pagdidesisyonin niyo po ang puso't isipan at kamay niya, Panginoon, ayon lamang sa kalooban niyo nga po, Ama, sa kanya pong buhay. Magliwanag ka sa kanya para nang sa gayon, patuloy na magliliwanag siya sa kanya pong pamilya, Panginoon. Ang salita mo, Panginoon, imanahan sa puso niya, maging matatag ito, Panginoon, sa puso niya, Panginoon. Lord, hayaan mo na yung pagkatao ng anak niyo pong ito, Lord God, patuloy na ma-realize niya who she is in you and what you have prepared for her, Lord God. Makita niya po ito ng malinaw, Panginoon. Maraming pong salamat. Kauhawan at kagutuman sa kaluluwa ng anak niyo nga pong ito, Lord God, ang ilagay niyo po, Ama, sa kanya, Lord. At patuloy, Lord, na gamitin niyo po siya, Panginoon, for all that you have called her to do for you, Father. Maraming pong salamat. Gayon ni Lord, amin din pong itinataas nilapit sa iyo si Jezreel. Salamat nga po, Panginoon, sa buhay ng anak niyo nga pong ito, Lord. At ang dalangin nga po namin, Lord God, patuloy po na kayo po, Panginoon, ang magbubukas ng pintuan sa mas higit pang pagkilos, mas higit pang pagdanas, mas higit pa, Panginoon, Lord God, na kamalayan sa kung sino ka at kung sino siya, Panginoon. Allow him, Lord God, to experience you in a new way of the Spirit, that as he is now being used by you, Lord God, ang kanyang talento, ang kanyang kamay, Panginoon, we are asking, Lord, for more of your anointing over his life, Lord God. Then as he plays the instruments, Lord God, it will be out of his worship, out of his love, and out of his gratitude, Lord God, sa kanya pong buhay para nga po, Ama, sa inyo. That people, Lord God, will be touched and will be
will experience you, Lord God, habang siya, Panginoon, nagme-minister sa inyo, Panginoon. Bless him, Lord God, in all aspect, Lord God. At patuloy, Lord God, na malalim, Panginoon, na pagmamahal sa inyo, Panginoon. At ang patuloy na pagpapala, Panginoon, sa Kanya at sa Kanyang buong sambahayan, Panginoon. Paglalim sa relasyon sa inyo, Panginoon. Maraming pong salamat. Purihin po kayo, Lord, sa gagawin niyo po sa buhay ng mga precious child niyo pong ito, Panginoon. Wala po kaming pwedeng imenos, Panginoon, dahil lahat po sila mahalaga sa inyo at lahat po sila may magandang plano ka. So maraming pong salamat. And now we are opening the doors, Lord, for them to continuously tread upon the path that God has prepared for them. In the mighty name of Jesus and in the power of the Holy Spirit. Amen. Amen. Happy birthday! Birthday, Gray.
Tumayo po tayo lahat. Salamat tayo sa Panginoon sa umagang ito at salamat tayo sa Panginoon sa pag-aalaala natin muli ng kanyang kamatayan doon sa krus para sa ating kaligtasan. Taas natin yung tinapay. I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Gawin po natin. Taas po natin ang katas ng ubas. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Gawin po natin. Sige po, as we close in prayer, invite ko muna kayo na mag-pray personal. Ano po yung isang pangunahing need ninyo, pangangailangan po ninyo? Ilapit natin sa Panginoon ngayong umaga. So personal po, maring material, emotional, spiritual, relational, no? Financial. So ano man po yung need nyo po, pwede nating itaas sa Panginoon ngayong umaga. Aming dakilang Ama, maraming pong salamat sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Lord, tulungan niyo po kami na unahin ka sa aming buhay. Lord, yamang alam po namin na kayo po ang tumutugon, Panginoon, sa lahat ng aming pangangailangan. Tulungan niyo kami, Lord, na i-pursue namin po kayo. Hindi po ang mga bagay sa libutan ito. Hindi ang mga bagong lugar, bagong pagkain, bagong damit, bagong gadgets, bagong karanasan. Pagkano hindi po ang mga bagay na ito, kundi po kayo, Lord. Dahil alam po namin at tanging kayo lang, Panginoon, ang makapupuno sa bawat isa sa amin at makatutugon sa amin po mga pangangailangan. Kaya salamat po, Ama. Maraming po salamat. Pagpalain niyo po patuloy bawat isa sa amin pansamantalang pag-iwahiwalay, Lord, at patuloy niyo rin kaming gamitin, Panginoon, sa mga tao po sa paligid po namin, especially, Lord, yung aming mga kaibigan, mga mahal namin sa buhay, na nasa gitna po ng pangangailangan, nasa gitna po, Ama, ng mga katanungan sa buhay, na kayo lang, Panginoon, ang makasasagot po at makatutugon, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami na magamit ang aming mga buhay para po sa kanila. Pagpalain niyo po bawat isa sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay. Now may the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, equip you with everything good for doing His will, and may He work in us what is pleasing to Him, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. God bless you. See you next Sunday.